Hello mga mare! Unang araw ko nga po pala dito sa aking pagbabalik dito sa Saudi Arabia. At sinabihan nga ako ng amo ko na ilulutuan ko na daw sila dahil namiss na daw nila yung luto ko. At tunay ka ngang pinagpala. Dahil hindi ka man lang pinagpahinga kahit isang araw lamang. Pero sige lang self, laban lang. Magluluto nga po pala ako ngayon mga mare ng manok na may patatas sa oven. Sa totoo lang mga mare, talagang hindi ko alam ang mga pinagluluto ko dito. 100 dekada na nga po ako dito tumira pero hindi ko pa talaga alam ang mga pangalan ng mga pinagluluto ko. Kaya bahala na lang din po kayo tumingin kung ano talaga yung mga pinagluluto ko dito dahil mismo sa sarili ko hindi ko alam. Oo, talagang hindi ko talaga alam. Ay wow. Saan ba kayo nakakita ng chef na hindi alam ang mga pinagluluto? Char. Kundi dito lang sa akin. Ayan na nga mga mare, naghihimay na nga po ako dyan ng parsley at ng magdunis. Hindi ko alam kung magkapareha nga po pala yan. Ang pagkakaalam ko lang mga mare, yung celery at ng magdunis ay magkapareha. Hindi ko lang sure talaga, comment down below mga mare. At nagtataka ako bakit ang tagal-tagal ng kilos ko kaysa sa mga pinagsasabi ko. Baka naman, bilis-bilisan, maabutan na tayo ng siyam-siyam dyan. At pagkatapos ko ngang binilang lahat ng dahon ng magdunis at ng celery at ayan na nga, ihahanda na natin yung sangkalan at syempre huhugasan muna natin para matanggal yung mga libag. At pagkatapos natin hugasan, syempre itataktak natin dyan sa mukha mo para tumigil na yung pagkachismosa mo, char. Hoy, walang ganan. Pagkatapos nga nating hinugasan, ay hihiwain naman natin ng maliliit yan. Para maganda naman tingnan. Napakabilis nga lang po talaga ng araw. Kahapon lang, nasayo ako. At ngayon, nasa iba na. Uy, ano yan? Walang ganan. Ano bang pinagsasabi mo? Mamaya maniniwala yan sila sa'yo. Sana naman, darating na yung the right one. Char! Matagal-tagal na rin ako nagpapawanted ng sarili ko. Wanted yaya. Yayayain sana kita, magmerienda. Hoy, ano yan? Walang ganan. Kung pagluluto lang ang pinag-uusapan, pagluluto lang. Huwag mong hahaluan ng kalokohan at baka yung niluluto mo wala nang lasa niyan. At baka sabihan tayo ng amo natin na galing lang sa bakasyon, hindi na marunong magluto. Paano ba naman pag nasa Pinas ka, ikaw ang batas? Alam nyo ba ang ibig sabihin ng batas? Butas doon, butas dito, butas ang bulsa. Ganon katindi ang bakasyonista na Arabiana, char. Pagkatapos nga natin niluto na yung manok, ayan na nga, ilalagay na nga natin dyan sa ibabaw ng mga fries. Masarap din to mga mare, itry nyo. Madali lang din naman lutuin yan. Hindi ko nga lang talaga pinakita sa inyo ang step by step ng pagluluto ko ng manok na yan dahil madali lang din naman. Ewan ko lang talaga mga mare kung may natututunan talaga kayo sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Dahil nga mismo kong sarili ay hindi ko alam ang mga pinaggagawa ko. Kayo pa kaya? So, ayan na nga mga mare, ipapatong-patong nga lang natin yung mga manok dyan para maganda naman tingnan. Hindi yung hindi na nga medyo masarap ang luto tapos hindi pa maayos ang pagkakalagay niyan. Tawag nun, torture. Pero alam ko naman talaga sa sarili ko, masarap naman talaga yan. At syempre ilalagay na natin yung sabaw niyan para magkalasa ng bongga-bongga. Para walang masayang, sinop na sinop yan. Lalagyan ko pa yan ng tubig yung kaldero na yan para ibuhos din dyan. Sayang naman yung lasa kung may maiiwan. Ganun yan. Habang binubuhos ko po yung sauce dyan, ay magkwekwento po tayo. Sana makinig kayo. Bago pala ako umuwi nun, ay may kasama na ako dito. Kinuha nila sa agency. Kala ko noon, Pilipina pero Indonesia pala. Naaawa nga ako sa kanya dahil bago siya pumunta dito ay 5 months siya sa dati niyang amo. At pagkatapos dumating yung pinalitan niya ay binalik siya sa agency at ayun na nga kinuha ng amo ko. At pagkatapos din ulit ng 2 months dahil magbabakasyon ako ng 2 months ay pauwi din siya ulit. Ilalagay na naman siya sa agency. Nakiusap na nga ako sa amo ko na wag na siyang pabalikin dahil nakakaawa naman dahil hindi na rin ako magtatagal dito. Bumalik lang din naman ako para makapagpaalam sa kanila ng maayos-ayos. At nilagay ko na nga po mga mare yung magdunis at ng kusbara. At kitang-kita nyo naman, ang ganda, parang ako, char. Syempre, luto ko yan, pupurihin at pupurihin ko talaga. Luto ko kaya yan, ganun. At pagkatapos nga natin nilagay mga mare, yung toppings niyan ay tatakpan naman po natin ng gastir or foil. At para hindi masunog agad yung manok, pag nilagay na sa oven. To be continue na nga po tayo mga mare sa kwento ko kanina tungkol dun sa kasama ko. Hanggang ngayon nandito pa rin. Ay, salamat naman. At hindi ko lang talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga amo ko.
Dahil lagi sinasabi sa akin, Mafi Pulos. Ngayon ko lang napagtanto na maganda pa rin ang may kasama dahil hati kayo sa trabaho. Hindi katulad noon, laba dito, linis doon, luto dito. Buti nga ngayon, hindi pa siya umaalis dahil siya yung tagalaba at tagalinis. Ako lang po yung nagluluto at sa mga bata. Gusto ko rin siya kasama dahil mabait siya. Marunong siyang makisama sa akin na kahit minsan ay may saltik ako. At dahil gamit mo, hugas mo, kaya ayan, mag-uumpisa na tayo maghugas dito. Hugas ng kaldero, hugas ng kutsilyo, isa-isahin mo na. Hindi na lang, ni lahat. May masabi lang. At hindi pa nagtatapos ang aking chismis sa inyo, mga mare. Dahil ikwekwento ko ang buong buhay ko, Siyempre, nung pabalik ako dito, nandito na ako sa airport noon dito sa Riyadh. Hindi ko alam bakit ako nawawala noon. Dati kasi, hinuhold nila yung passport namin, kaya hindi kami pwede lumabas sa labas talaga. At yun din ang alam ng amo kong lalaki. At ngayon na pagbalik ko ay hindi na po ganon. Dire-diretso ka na, pwede ka na ngang tumakas. At yun nga ang kinagagalit sa akin ng amo kong lalaki. Gusto niyang manakit, Uy, walang ganan. At bago po yun, nakitawag po ako sa mga staff dun sa loob. Sinabihan ko yung amo ko na nasa gate 24 ako. Sabi ng amo ko lalaki, hindi daw niya alam yun. Abaka ako sa isip ko, wala na akong pake. Hindi mo alam kung nasaan ako, sana tumakas na lang ako. Huy, walang ganon. Mayari ka din yan pag ginawa mo yan. Biruin nyo yun, dumating ako dito ng 5 PM. Sinundo ako 8 PM. Saan ka pa? Pinaghihintay masyado ang prinsesa. Sabi nga nila lahat nag-iiba. Kaya pati yung kakilala ko, nag-iba na ang buhay ng kanyang landas. Tama ba yung mga pinagsasabi ko, mga mare? Baliktad ata, nag-iba ata ng landas ng kanyang buhay. Ganun yata yun, Ay sos, baka bilis-bilisan mo naman maghugas dyan. Inaabot na tayo ng 100 million times dyan. Aabutin na tayo dito ng last hour. Magsusundo pa tayo sa mga bata. Easy work nga tayo mga mare ngayon dahil tagaluto at tagahugas at tagabantay sa mga bata lang ang ating gagawin. Sana Lord, wag nang paalisin yung kasama ko dito sa bahay. Nakakapagod din kasi kapag all around ang trabaho mo dito sa bahay na to dahil napakadami. Lalo na ang labahan, araw-araw yan kaya. Okay lang din sana kasi kapag ka mag-isa ka, hindi naman lahat nililinis. Ligpit-ligpit lang ang mga kalat ng mga bata minsan. Wala tayong magagawa kung ang desisyon ng mga amo ay palayasin na naman yan. Dahil palagi sinasabi sa akin, very expensive daw. Alangan naman, ipipilit ko yung gusto ko, baka mamaya bawasan pa yung sahod ko. Hindi na nga binigay lahat ng vacation fee ko. Ngayon babawasan pa ang sahod ko. Aba, ayun ang hindi na ako papayag. Titiisin ko na lang. Di bale, hindi naman na ako magtatagal dito. Bahala na lang sila mag-apply ng bago nilang kasama. At ang masasabi ko lang, good luck sa journey niya dito sa bahay na to. At ayan na nga mga mare, hindi pa rin tayo tapos sa paghuhugas natin. Halos wala na akong maisip na masabi sa inyo or maichismis. At yun nga mga mare, syempre maniningil tayo ng end of service natin pagka uwi natin sa Pilipinas. Dahil sayang naman yun, mahigit yata ako 13 years dito. Aba, ay marami-rami na yun. Kako sa sarili ko, aba, ay good luck self. Dahil sa vacation fee ko pa nga lang, hirap na hirap na. Yung end of service ko pa kaya, baka isumpa pa ako. Bakit kaya ganon? Kung pabalik-balik ka na sa dati mong employer, nag-iiba yung mga ugali nila, abay parang namimihasa na. Dahil nung isang araw, abay nagsabi ako, wala akong shampoo, toothpaste, at saka ng conditioner. Ganon sinasabi ko sa amo ko, abay sabi niya, wala daw siyang pera. Abay sana all. At buti na lang may todo rescue kami dito na si Mami. Shout out nga po pala sa'yo Mami sa pagbigay mo sa akin ng hadiah ko. 100 sana all. Buti pa sa'yo. Yun na nga lang yung ginamit ko pambili ng load dahil yung STC ko dito ay hindi ma-open. Ako pa tuloy ang nag-obliga na bumili ng load ko. Nasa halip ang mga amo ko dapat. Pero sabi ko sige lang. Enjoy the moment until you hear English yarn, sana all. At sa wakas mga mare, patapos na po tayo sa ating paghuhugas. Na inaabot na tayo halos isang dekada dito. Ganun yun. Ganun talaga mga mare, kapag kachismosa ka, daldal doon, daldal dito, ganun yun. Di mo na namalayan, lahat na nangyari sa buhay mo ay naikwento mo na.
Tapos yung pinagsabihan mo, sinabi sa iba, tapos biglang sumabog, boom, galit. Sinong may kasalanan? Di ikaw, sarili mo yan. Kaya sa panahon ngayon, sarili mo na lang talaga ang kakampi mo. Dati naman, hindi kami close sa sarili ko, ngayon close na kami. Ganon. Madalas nga kami nagkwekwentuhan. Mahirap nga talaga ang mag-ibang bansa, lalo kapag ka first time ka. Kahit din naman kapag ka second time, third time, ganon pa rin yung pakiramdam. Maho-homesick at maho-homesick ka talaga. Kaya bilib na bilib ako sa mga matatapang nating mga OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya nila. Tapos sasabihin lang ng mga taga-Pinas, masarap ang buhay namin dito. Aba, ay pwede nyo naman subukan nang malaman ang katotohanan. At dahil wala na tayong maidagdag sa video natin, pati sa paglilinis, binibidyo na rin. Para masabi nyo naman na masipag talaga ako. Ganun talaga, kailangan natin yan para sa ekonomiya. Bago ko nga po pala ang tapusin ang bidyong ito, gusto ko nga po pala i-shoutout ang aking family dyan sa Pilipinas. Kumusta na po kayo? Sana ay okay lang kayo. Ako dito ay okay lang. At bago ko makalimutan, syempre i-shoutout ko din ang mga lahat po ng mga nag-views po dito sa videong to. Mega love shoutout po sa lahat. Sana wag po kayo magsawa sa akin na kahit na wala kayong natututunan sa mga pinagagawa ko sa buhay ko. Tapos na nga po tayo sa paglilinis ng kalan na yan, kaya congrats self. Sa wakas, matatapos ka na rin. Sa totoo lang, walang halong biro. Namimiss ko kayo, lahat po ng mga teams ko. Pasensya muna dahil medyo matatagalan pa ako bago ako makabalik sa inyo. Huwag kayong mag-alala at babalik din ako sa inyo. Sana maantay nyo pa ako. Dahil iniwan ko na kasi yung gamit ko sa anak ko sa Pilipinas. Mahirap kasi dito dahil hindi ako makakalabas ng agad-agad. Kailangan pa ako magpaalam ng ilang beses bago ako payagan. Yun ang mahirap kapag ka ang amo mo ay sobrang istrikto. Minsan hindi ko masisisi ang mga ibang kasambahay dito na katulad ko na tumatakas dahil ang ibang mga amo ay napaka-istrikto nila. At hindi ko nga po pala naikwento sa inyo, dati may kasama ako dito, Kenya. Dahil laging pinagtitripan ng amo kong babae, kaya yun tumakas. 3 months pa lang siya dito noon. Ikaw ba naman, kada utos niya, sigaw-sigawan niya? Sino ba naman ang hindi maririndi sa bunganga niya? Minsan, tinatanong ko yung sarili ko, bakit kaya ako nakapagtagal dito? Dahil lahat naman ng paninigaw at pangiinsulto ay naranasan ko. Dahil nga ba sa wala na akong choice? O siya, tapos na po tayo at yun lamang po for today's video. Thank you for watching. See you on my next vlog.